Alright, welcome back sa isa na namang bagong edisyon ng The Parokyaano Show. Ako nga pala si Lev at ang kasama ko pa rin ang aking co-host na matigas, kagilagilalas at matikas na si Chris Bermejo. Chris! Anong atin? Kumusta? Yon, goods ba tayo mga kaparokya? Par, ang tagal natin din nagkita, par. Namimiss na kita. Oo nga eh. Ako namimiss ko na nga. Medyo nanlalamig na nga ako. Par, wala nang ulan, par. Oo nga. Actually, yung mga recent na na-release natin, ano na eh, may tungkol sa tag-ulan eh. Yung Here Comes the Rain. Here Comes the Rain again. Oo nga eh. O, kasi may makapagdamdamin yung ano eh, yung naging episode description natin. Uy, ito bago tayo mag-umpisa, gusto muna nating pasalamatan yung mga kaparokya natin nakikinig sa Spotify. Actually, di lang kinig pati nood. At the same time, available din tayo sa YouTube, partner. Tapos, alam mo yun, medyo na-delay kasi yung upload ng The Parokyaano Show sa YouTube. Kasi, supposedly, sa Spotify lang siya. Pero due to insistent public demand, nilagay natin siya sa YouTube. Opo, tama po kayo sa narinig nyo. Dininig ng pura paroko. Public na yan public demand na yan. Alam mo yung ano niya, yung impression niya ng 1 week. Hindi siya biro para sa 1 week. Kaya tuloy-tuloy lang po guys. Kapag may mga napapansin po kayo, i-comment nyo lang din po talaga sa YouTube or sa sa Spotify. May poll din tayo. Check nyo na lang if ever kung ano yung mga episode na nire-release natin. Lalo na kapag katulad sa Here Comes the Rain again, ano yung pinakamasarap na snack pag tag-ulan. May poll tayo dyan kung sopas, may mami pa nga sinama ko na kay mami champurado, mga ganun ba? Arroz caldo, goto, goto, lugaw, arroz caldo, tsaka sopas, yun. Mukhang top rater yung sopas Isang tao lang bumoto ata eh. Baka ako pa, no? Po ang sopas as of now, mga kaparokya. Sa mga gustong habol po, 1 point lang ang lamang. 1 point, 1 out of 1. hindi, comment lang mga dun sa show. Syempre, maganda rin. Nagko-connect tayo, nagkakaroon ng interaction. Tsaka malay nyo, alam mo, kung gusto nyo mag-guess, syempre, pwede rin kayo mag-message sa email dun sa mga social media sites na naka-attach dun sa sa Spotify, mga description, tsaka sa YouTube yan. Saan nyo kayo ma-reach? Malay nyo, pag napili namin kayo, hindi kaya yung kwento na gusto nyong ikwento, ganyan, hindi na kasama namin kayo sa show. Kasi naman ito, pinag-uusapan naman natin is everything under the sun. The scorching heat of the sun. Oo. Tama. Ay, par, may nakalimutan ka, par. Di lang mga kaparokya na nakikinig at nanonood sa atin, par. Parang may mga ka-wrestling din, par. Kasi kaka-release lang nung episode 13 natin, Pantaboy Malas nung Friday the 13th. Oo nga, tsaka yan. Oo nga, pero itong nire-record natin, di natin nasabi yung episode, di ba? So, secret lang.
bigla yun. Anong number, ang makakahula. Ano to, may ano, may may palabunutan para sa mga kahula ng ano. The Parokyanos, guess the episode. Wag gagi, wala tayong pampremyo dyan. Wala pa premyo, wala Uutang, pa premyo. uutang tayo kay Admin Living yan pag ganun. De, Chris, kumusta? Yun par, ito, halata naman dito parang saya-saya ko from the, ano eh. Yun nga yung mga ganap natin, syempre. Ayan, ito, recording day. Ito talaga hinihintay ko yung recording day natin eh. Oo nga, no? Actually, tama yung sinabi ni Chris na ngayon na lang po kami ulit nag-record. No, kasi medyo dumami na yung ano namin, supplies ng episode. Eh ngayon, kaya kami nag-record kasi wala na kami wala na kami ma-release. Wala. Kasi baka sabihin ano. Aside from doon mga kaparokya, syempre, may mga kanya-kanyang commitment. Tsaka, yun nga, yung mga plano sa buhay, tinutupad namin. Oy, hindi pa naka-release yun. Hindi, by the time na marinig nila to, ano na, naka-release na yan. Yan. Oo. So, Parang welcome. may pa-teaser, bonus na, may pa-teaser ka na ako ha. So, welcome sa episode 17 ng The Parokyanos Show. Ako nga pala si Lem at kasama ko si Chris. Chris, anong pag-uusapan natin ngayon? Par, bigla ako naalala, par. Di ba, natakil na natin. Itong show na talaga to ay tungkol sa kung anong naaalala ni Chris. Oh, kung ano naaalala ko, syempre baka naalala nyo rin may ganito kayong experience. Karanasan. Makasama namin kayo sa pag-share. So, ayun. Para naalala ko yung episode natin, yung mga humataw na episode natin, yung larong kalye at saka yung ano. Humataw talaga yung term, no? Oo, humataw nga eh. Oo. Tayo yun nga, yung nabanggit mo, yung episode 12 na Here Comes the Rain, yung mga ganap-ganap natin. Bigla naalala, part, yung mga nag-aaral pa tayo, siguro, elementary, yung mga ganap-ganap natin doon, part. Siyempre, masarap magbalik, yung panahon ngayon, parang ang sarap magbalik tanaw ng mga nakaraan. Bakit may gusto ka bang ibalik? Wala naman, par. Wala ba? Wala naman, par. Baka yung tinutukoy mo yung naiisip ko ngayon. Wala, par. Hindi. Iba ba yan? Iba. Okay. Goods tayo dyan. Goods. Hindi, naalimutan mo yung segue na yun eh. Kasi umpisa pa lang, goods na tayo. Di ko natatanong sa mga parokya natin. Goods ba kayo dyan? Ako lang nagtanong. May sumagot. Si Yahugel. Sumagot. Goods daw. Hindi natatawa si Yahugel ito. Parang galing sa lulod si Will yung pagtawa niya. Yun nga, mga ganap-ganap natin ng elementary siguro. Kasi yun yung pinakamasayang parte siguro ng natin kasi medyo nag-aano tayo nun eh. Nag-aanap na mga experience at karanasan natin. Mga bata pa tayo, tapos pa-transition into puberty stage, mga ganun-ganun. Marami tayong make-up na memories doon. Siguro pag-usapan natin yun pa. Siguro, lahat siguro yung mga experiences, tsaka yung mga struggle sa pagpasok, yung mga ganyan-ganyan pa. Ayan. Pero speaking of nung mga memories, mga experiences, napapansin niyo may format kami, pero hindi siya hindi siya sunod-sunod. Kumbaga lang yung format kasi ng The Parokyanos, minsan may susulat, minsan nakabalita kami, naka-inline sa current events. Kasi nga, lahat nasa ilalim ng araw. At yung iba, mga biglang naiisip ni Chris. So ano ba yung naisip mo, Chris? Yun nga po yung siguro yung sa elementary days natin. Tingin ko di ko naman masabing struggles or tsaka yung struggles ng pagpasok or Yun, naalala ko yung yung may pang umaga tsaka pang hapon, parang shifting ng klase. Ayan. Kasi
Sinalala ko par, may distinction eh. Pag pang umaga ka, ganito ka. Pag pang hapon, ganito ka naman. Oo. Parang gumaganon. Hindi, ito. May experiences ka ba niyan na naging pang umaga tsaka pang hapon? Ako, buong elementary years ko siguro, pang umaga ako. Grade 5 lang na pang hapon. Kasi, Ayan, pares tayo doon. ganun yung setup doon. Kung ganun ang setup din sa ibang school na grade 5 ay nasa pang hapon. Oo, pang hapon Pero yun din lang ako to, nung grade 5 isang eh. Oo. Yun lang. Isang year or grade school lang ako Alam mo yung susuporta ko yung naging intro mo. Kasi parang ito narinig ko lang naman. Oo. Ano yan? Hindi kasi di ba pag sinabi nga paghapon, sabi nga nila pang open and close quotation, pambobo nga daw yung panghapon kasi nga syempre pagod na. Uy! kasi di ba, medyo pagod na yung di ba, yung nagtuturo pero di naman natin, di ba? Para nagre-react si Admin Libin, panghapon daw siya nung elementary siya. In reality ano naman yun eh. May mga gurong nagtuturo sa umaga, may mga gurong nagtuturo sa hapon eh. Pero kasi 'di ba, siguro dahil nga Pilipinas at maraming mahilig sa kasabihan, pag sinabi ngang hapon, parang lahat daw kasi ng biyaya nakuha na ng umaga, nabigay na. So parang ang pangit na mag-aral sa hapon, tinatamad, inaantok, ganon. Kasi may siesta eh. Oo. Pero ito, since parehas lang din tayo kasi mga produkto kami ng public schools niya ni Chris. Ito kwento natin yung ano yung masayang experiences mo nung pang umaga. Ako umpisa ko. Siguro nung bata ako, bihira kasi akong manood ng hanggang late night. Kumbaga yung 9 PM yun yung parang last na papanooran nung kahit anong palabas man yan. Tapos pag nag 9:30 na, kasi yung mga palabas naman sa TV nun, hindi naman siya umaabot ng mga dati 30 minutes lang eh. Pag mga 10, mga late night news na ganon. So, mas maaga nang natutulog, ganon. And pagdating ng ang gising mga alas 5 or alas 5 ganyan. Mabilis. Parang kumpleto yung tulog mo, hindi pagod. And at the same time pag naalala ko kapag umuulan, bagyo, syempre gigising ka. Syempre mga magulang natin, nag-aabang na ng balita sa transistor, sa radyo. Tapos, syempre magigising ka. Syempre, pali mo, kung may pasok, di kawawa ka. Minsan sa Manila, minsan delay. Delay ang ang pag-announce ng walang pasok. So, pag binalita sa radyo nung tipong nakapag-almusal ka na, nabigay na yung baon mo. Tapos sabihin, walang pasok. Gagyan sa... Hindi, kahit hindi pa nag-ibis. Minsan parang siguro, ito without disrespect sa mga current politicians ngayon around Metro or around the buong Pilipinas. Pero siguro aware sila na umpisa ng pasok ng mga elementarya alas 6. Kaya minsan nagkakaroon ng announcement na walang pasok, mga 5:30 ganyan, 5:15 nga ganun. So nag-aalmusal ka pa noon kasi syempre mabilis ka lang naman maligo noon eh. Hindi ka naman magba-basketball sa banyo kasi bata ka pa. Magko-Kobe muna. Kobe. Pero yun, nabigyan yung baon mo, tapos nakakain ka na, tapos pag malakas ang ulan, sarap matulog niyan, pre. Tapos pagising mo, wala ka ng worries kasi syempre, yung mga assignment na yan, kung may assignment man, gagawin mo na yan ng gabi eh. So kapag gawa mo na siya, tapos walang pasok, edi
matutulog ka, contest node ka ng cartoon sa umaga. Yun yung masarap na alaala ng elementary pag umaga. Tapos bumabagyo. Sa'yo? Yun. Ako naman kasi iba sabi ko nga para buong ano ko ng elementary pang umaga eh. Tapos ayun, siguro masaya ang ano ko parang pag-uwian kasi 'di ba pag pang umaga hanggang alas 12 lang ng tanghali. Oo. So nakakapag ano pa ako bago umuwi sa amin, nakapag larong kalye pa ako bago umuwi sa amin. Siguro ano, kami, mga hindi pa agad umuuwing mga kaklase kasi maglalaro pa sa school quadrangle. O kaya, makikilaro pa kami dun sa mga panghapon na ano, na naghihintay ng flag ceremony nila sa hapon, sa Sa tanghali. hapon? O kasi may mga tropa din kami pang ano, dun din sa section ng panghapon. Nakikilaro kami, yan, block 1, 2, 3, ganun bago kami umuwi. Kasi siguro mga grade 3, 4, 5 yata. Ay, Grabe, grade mga panghapon naglalaro muna. Hani, pawis sa pawis na yun. Oo, oo. May mga ganun, naglalaro muna. Kasi hindi agad-agad pa nag-uumpisa yung ano eh. Siguro pang start talaga nila ng flag ceremony. Eksakto talagang 12 o'clock. Eh may mga ano doon. Pumapasok na medyo maaga. 10:30, 11, para nandun. Siguro yung iba gumagawa ng assignment nila. Tapos, yun, naglalaro yung iba, yung mga medyo confident sa kanilang mga buhay eskwela. Yung wala pang ano, yung wala pang worries kung binabaktol na sila. Oo, yung mga ganon. So kami mga pang-umaga, naglalaro muna kami. Kasi yun nga, balik ko lang, yung grade 3 and grade 4 days ko. Parang nag-ano na kami, medyo malayo din naman kasi yung bahay namin sa eskwela. May service, Saan ka ba tricycle. nag-aaral? Saan ka ba nag-aaral nun? Elementary mo? Sa may ano lang naman, Sampaloc area lang naman. Ba't di mo pa pangalanan eh? Pangalanan ko pa, baka kasi yun, sa may Antonio Maceda Integrated School. Sa may Maseda. Sampaloc. Kaya Tapos, pala may may quadrangle, eh malaki yan eh. Oo, kasi may high school din siya. Oo, tama. So, ayun, di wala pa yung service namin tricycle. May kilaro muna kami mga magkaklase. Tsaka yung mga tropa din namin panghapon. So, parang yun yung masayang ano ko eh. Kasi sa umaga, ano naman eh, tamang ano lang ako, prepare. Tapos pag tag-ulan, gaya nung nabanggit mo, ganyan na ganyan din eh. So, parang di na rin ako masyadong mag-share kasi pareho lang Hindi, naman din. dapat mag-share kasi di naman tayo iisa na. Eh yung ano kasi ganun na ganun lang din talaga yung ginagawa ko pag tagulan. Parang kakaiba lang kasi sa akin yung sa pag-uwian na. Kaya parang yun yung disadvantage. Yung advantage ng mga pang-umaga is maaga maka-uwi. May makakanood pa ng mga magagandang anime or cartoon sa hapon. Tsaka nakapaglaro uli sa hapon. Oo, kasi dati may anime pa ng mga alas 4 eh. Oo, Oo, yun. bago hanggang alas 6 yan meron eh. Anime yan eh. Tapos anime ulit, no? Oo. At GMA, Tapos, sana balik yan, puro anime. oo. Tapos, ayun nga, basta ano, yung mga oras na yun na ano, mga uwian hanggang ayun. Kaya nga, nung elementary ako, parang gusto ko talaga maging pang-umaga. Yun nga lang, may mga, kung ano yung saya, di ba may kapalit yan na para ano. Struggle mo naman yung pagising kasi sa umaga. Since, yun nga, Oo. nabanggit mo, alas 6 ng Di, umaga yung pasok. oh, lalo na ngayon pag mga ganitong bare months, tas ano, syempre, wala namang bagyo, tas bare months, ang lamig niyan, pre. Kahit maligo ka, ano, takot na takot kang mabasa Oo. ng tubig niyan. Oh, yun din. Yun din yung ano, para struggle mo din na ano. Hindi ka agad makapag-umpisa magbuhos pag maliligo. Kasi tinatadya mo muna. Bibisikan mo muna yung katawan mo. Kung kaya mo yung lamig. Pag hindi, magpapakulo. Paano ka ng tubig? Hindi, yung Oo, yung ganun. pinagkaiba ko sa'yo, ano, since ako naman eh dito lang graduate din sa lugar namin, sa sa, ma- Saan po? Saan? sa maliit na pook ng bagong barangay, ano, pagtapos ng uwian,
minsan ano yan eh, mga 11:30, 11:45, linis na, mga cleaners, ganyan. Kasi 12 talaga yung pinakauwian. Kasi, gulat nyo lang, alam mo yung parang, yung feeling mo na pag umaga ka pumasok, tas lalabas ka, parang kang VIP, tas yung mga nakapila ng panghapon, parang sila yung mga paparazzi sa Subo, parang ka naka-red, parang ka naka-red, red carpet, gala night, parang, Nakapasilyo sila sa'yo, no? oo. O kasi 'di ba ano yun eh, sa labas ano yun eh, nakapila to, dito grade 1, ganyan, mga section, ganyan. Oo. Nakahanay. Tas grade 2, tas minsan pag maliit lang ang espasyo Nakahanay pre hindi yung nakahanay hindi anay oh, tas sa likod mga mas matataas na na mga baitang. Di ang pinakaiba ko naman sa'yo, pre, ang init kasi ng tanghali dito sa amin, kaya kapag uwian, siguro ang hilig ng mga bata dito, or nakasanayan ko na rin, sa labas ng school, although may break time, may recess naman nun, pero pagka uwian, mayroong mga nagbebenta sa labas ng mga snacks, kahit uso pa nga dati yung tigdodos na, Oo, yung mga palamig. mga tigdodos na, alam mo yung dugo, tas nakababad pero sa, di ako nakakain yan, par. ako kumakain ako na eh, sa suka, puchan, sarap. Tapos minsan mani, ganyan. Tapos meron sa amin mga nagbibenta ng mga latag na laruan. Alam mo, Chinese yung or nabili lang sa Divisoria. Pero bargain toys kasi siya. So alam mo, kahit yung mga super cheap na mga laruan na plastic, bibili ka. Kahit mga Watusi yan. Alam naman nating masama yun, pero tapos pagka uuwi lang, kakain lang ng lunch saglit na, yun nga nabanggit ko noon, na yung mga kaibigan ko, minsan uuwi, bihis, labas na. Ako, naranasan ko siya, grade 5 na, ganyan. Bihis, kakain. Syempre medyo matanda na. Grade 5 kasi panghapon ako, grade 6, ganyan. Kakain, tas bihis na, labas na, tambay-tambay na, ganyan. Or laro, computer, ganyan. Pero hindi ka naman na par, yung tawag dito, 'di ba? Uwian na tayo tanghali. Tapos kain konti ng tanghalian. Tapos may oras na siesta, yung papipilitin ka patulugin. Ako may ganun akong Hindi, ako may ganyan face ako nung hanggang grade 4 siguro. Siesta. Tapos ay nga, alam mo yung isa sa ko, yung pinaka, parang ang taas nung ligalig ko sa sarili ko nung natuto na akong bumaba ng bahay. Literal na baba kasi second floor kami. Siguro sa inyo mga labas ng bahay, ganyan. takbo lang. Palabas. Pre, nung nagkaroon talaga ng arcade, kasi talagang nahilig ako sa paglalaro ng Tekken, kaya Tekken 3 hanggang ayun, basta halos lahat ng mga arcade games. Bukod sa kasi medyo mahal ang computer 10 pesos, ganyan, 30 minutes. Yung piso-piso para no yung nulugan. Tapos makakita ka na naglalaro ng Metal Slug, tapos sobrang layo ng mga nararating. Wala, kahinggit kaya yun. Kaya minsan, magiging tambay ka rin ng arcade doon para lang minsan pag nakita mo walang naglalaro, pwede ka maglaro kasi medyo noob ka pa doon, mga baguhan, medyo hindi ka pa marunong sa kaya di ka pwedeng kumbaga yung para kang pinagpipiesta ng mga hustler para dumami yung win record nila, parang ganun. Kasi solo mo yung arcadean. Pero kapag nakita mo yung mga veteranong arcade player, tapos ang mga laro, yung mga shooting games ng mga eroplano, tapos papalayuin yung ang galing tapos metal slug. Mga ayun, tapos makakita ka ng mga nagtitake, tapos ang ganda ng combos, ganyan. Combo. Naano ako niyan,
nagiging tambay talaga ng arcadean, minsan girls panic mga. Siyempre, napapalayo nila yun. O yan. Ako nanonood lang ako, di ako naglalaro. Nanonood lang ako pag girls panic. Nanonood lang ako, okay lang. Tapos maghintay na lang ako ng turn ko kapag may natalo na dun sa mga Tekken, yan, sa mga shooting game. Pero girls panic, pre, di ako naglaro dyan, pre. Di ako naglaro dyan, par, di ako naglaro. Nanood lang. Masaya manood eh. Parang yung achievement ng naglalaro, achievement ng lahat ng nanonood. At sa murang edad. Oo. Alam mo ano ka, lalaki ka. At sa murang edad, nakasama na tayo sa achievement ng ibang tao. Oo, at sa murang edad, alam mo ang pagkatao mo. Yun. Naglalaro po ng Girls Panic dyan. Kontakin nyo lang po ako, manonood na lang din po ako sa mga laro nyo. Yun yung naalala ko nung pang-umaga. Ikaw, pre, pang-hapon, sige, umpisahan mo. Ako, pang-hapon. Medyo lugi kasi, pag umaga kasi, gigising ka lang ng 5, tapos uwi ka na ng mga 11:45, ganyan, mga tanghali. Oh. Pero pag panghapon ka, kasi, ganito kasi, kaya kami panghapon ng grade 5. Yung building kasi ng grade 6, grade 6 yan sa umaga. Pagdating na hapon, grade 5 naman yung mga kumbaga, merong... Same din sa amin. Kaya, di ko alam kung ganun talaga setting ng public school eh. Kasi, di ba? May mga senior. Tayo. May mga senior ng umaga, may mga senior ng hapon. Oh. Hapon, oo. Oo. Ang kasi parang lugi lang ng panghapon dahil gigising, di ba 12 nga ang pasok mo? Or kasi may klase na yan, 12 or 12:15, ganyan. Pero, gigising ka ng 10, magigising ka ng mas maaga, di ba parang medyo nakulangan pa yung mo. Kung nag-aasam ka pa ng hindi, sabihin natin medyo nakatulog ka nga ng mahaba, ganyan. Pero gigising ka ng 10, tapos wala namang enjoy panoorin ng mga ganyang oras kasi palamang yung mga sis lang naman mga palabas dyan, mga talk show lang mga morning news na nga sa early morning, tapos talk show pa yung mid to noon. Tapos di mo mapapanood yung cartoons ng hapon. Oo. Malungkot. Parang wala tayong masaya wala ba tayong masaya pag memories ng panghapon tayo? Hindi ako, ang ko lang nung hapon na masaya lang, doon lang ako na kapag laro talaga ng, kasi paggabi naman na yun eh. Oo. Tsaka ako sa akin lang di ko lang din alam sa'yo kung napansin mo parang ang liit ng oras ng parang social life mo kapag panghapon kasi may social life na nun? Bakit bumabar? Hindi, I mean, ano bang term pagbata? Basta paliw-aliw, mga ganon. Di ba yung mga kalaro mo yun? Usually, mga kaklase mo naman din yun. So, pare-pare, we're on the same boat lang kayo yan. Oo, pero yun nga, di ba, pasok ka ng, sabay mo, tanghali, uwi ka ng hapon, diretso bahay ka na yan if ever eh. Unless, kung ka na nung elementary days na yung okay lang sa magulang mo medyo late night. Hindi naman late night. Alam mo yung parang di ba, bira na kayo makapag-banding ng mga tropa mo siguro, ng mga kaklase mo kasi diretso bahay na kayo niyan since madilim na yung pag-uwi. Ayan, siguro kaya nauso yung daylight saving time na shift, di ba? Parang ganun. Di siguro yung experience ko lang yan, since alas 5 yung uwi, parang ikli na oras. Yun lang din, pansin ko. Siyempre, din ako maging panghapon. Naglalaro na lang din kami. Kasi, maglalaro na lang ng mga larong kalye, ganyan. Tapos, uwi na ng alas 6, kasi alas 6 sobrang dilim na, and given na yung panahon noon na
Siguro yung mga kaedad natin, mga nasa 33. 33 yung matanda o 34 hanggang 28 ganyan or 29. Yun yung uso ng ano yung mga kinikidnap na mga bata eh. Kaya parang pag wala ka pa ng alas 6, talagang susunduin ka na eh. Kaya parang ikaw Oh, na walang kamalayan sa ganun, parang hindi ka mo na-enjoy kasi mag-aaral ka tapos biglang ito na nga enjoyment mo, maglalaro ka eh. Tapos oh, di ba? papauwiin Yun, ka. yun yung inaano ko par. Parang, ako, nung elementary talaga, parang hindi ko talaga gusto, yung schedule ng panghapon. Although, sabi ko nga sa, kanina, nakapaglaro naman kasi, before flag ceremony. Ako nung grade 5, medyo maaga ako pumapasok nung panghapon ako. Parang mga 10:30 or 11, nasa school na ako. So yun na yung parang pinaka-bonding ko sa mga kaklase. Pero Yung mga, hindi nang maganda kapag panghapon ka. Syempre, pag bumagyo, hindi mo na kailangang gumising. Oo, oo, kasi alam malalaman mo mo na, na yan. oo, Oo, kaso ang problema mo yan, hindi pa nabibigay yung baon mo. Kasi oo, hapon ka eh. Pag pang umaga ka, nabibigay na yung baon mo, di ba? Oo. Saya. Pwedeng dagdag. Or pwedeng mahirap dagdag mo pati sa... paghapon. Oo nga, parang wala nga akong masyadong eh. Oo, yun talaga yung pinaka-rant eh. Sa ganitong edad mo, nagrarant ka ng nangyari ng grade 5. Derad mo. Malas ko naman ng grade 5. Di pre, ito, naalala ko. Kasi grade 4, grade 5, yun, grade 5, Mature Garden 2 na. Yung yung nasa Barcelona sila, yung nawala ng alaala si Si As. Dowmins. Oo, si As. Yun yung hindi, yun yung hindi na remake, 'di ba? Kasi na remake lang ng bagong Mature Garden yung 1 tsaka yung 1 lang, 'di ba? Oo. Pero yung Mature Rain hindi, 'di ba? Oh, di ba? Yung mga tito pag alam mo yan, that may asawa at anak ka na. Aray! Hindi, boy. Nalala ko, Mature Garden 2 na. Yung may na, yung dalawa na yung leading late. Di ba may Sunshine, tas may may isa pa. Mayesha. Yes siya, oo. Naalala ko, yung teacher namin ng panghuli sa grade 5, science kasi yun. Tapos kaklase siya ng nanay ko nung elementary tsaka high school. Eh, mahilig din sa Mature Garden yun. Eh, alam naman yung, nung era na yun, kaputukan talaga ng Mature Garden 2. Siguro nag-i-start na, eh, biglang dumaan yung yung school year. Siguro, yung during ng, yung isang mga months na pinapalabas yung Meteor Garden 2. Pre, kahit alas 5 yung uwian, kasi minsan nag-start yung Meteor Garden 5 eh. Oo, 5 yan. Minsan pre, umuwi na kami ng 4:45. Yun, para lang kasi, kasi, tanda ako, nagre-rerun ang Meteor Garden ng weekends. Oo. Kaso, Parang hindi, 2 hours, 10 to 12 yata. kaso Di ba hindi siya buo. Saturday, Sunday? Kaso hindi siya buo. Ang daming, ang Okay, daming may nakat mga na doon. pinakat. Kaya kung gusto mo talagang manood, wala pa naman masyadong internet niyan, di ba? Oo. Kaya kung gusto mo mapanood talaga yun, umuwi ka ng weekdays, diretso. Par, parang ganito yung school bell nyo, par. Pag tumunog na, oh, baby, baby. Hindi, Class Mitchell this. Garden to na, ano na yan eh. Ano nga ba yung Mitchell Garden to? Ang alam ko lang yung ending eh. Yung Shinidan, Shanshin, Gago, Seasons of Fireworks yun. Oo. Ah, Yung opening nakalimutan ko, hindi ko maalala. Pero yun yung talaga naalala ko. Pero nung nawala na yung natapos sa Mitchell Garden, bakit lose you yun? Yung opening nila. huh? Okay, so sa mga
mga tito, titas na nakikinig. Magpapapol po kami. Magpapapol kami kung ano yung intro ng Meteor Garden 2 sa ABS-CBN noon. Kasi naalala ko talaga, naalala ko yung ending talaga kasi after nun, bad trip ka na eh. Tumutugtog ni Epor, kumakanta yung Seasons of Power, tapos biglang magsiship sa boses ni Kabayan, biglang susunod na nagbabagang mga balita. Tawag na bad trip kaya, alam mong tapos na eh, gagawa ka. Tapos yung may, parang tama ba ang gagamitin kong term? Yung parang may delight ka na anong mangyayari dun sa kinabukasan na episode. Kasi may up next. Oo, may up next. Oo. Alam mong class, this is... Alam mong pag, TV Patrol na yung palabas, gagawa ka na ng assignment, wala na, tapos kakain na kayo ng dinner. Dinner. Wala na yan. Kumbaga, Ay, kako. Dismiss na. Oh, baby. Oh boy, tapos alam ko nung tanda ko, nung nawala na yung Meteor Garden, parang balik na kami sa alas 5 talaga yung uwian, kasi parang Amazing Twins na yung mga palabas nun eh. Ay, tapos, hindi na sinusubaybayan ng teacher mo yon. Hindi na. Ako yun naman din yung inaasam ko din na mapanood ko sa hapon, panahon na yun. Kasi diba, ako sa palabas na yun. Alam mo yung kaputukan ng F4 tsaka ng 5566. Alam mong dati kasi uso yung network wars talaga noon eh. Parang pag sinabing kapuso ka, solid kapuso ka, parang lalaitin mo lahat ng anything sa rival network. Parang alam mo yung Pilipino may talaga siya, may idolatry talaga. Alam mo yung toxic sa Pilipino May idolatry. Naalala ko, no sobrang talk of the town yung Meteor Garden, tapos yung mga tao, pag minag-open ng may MVP Valentine, ano yun? Anong kabasurahan niya? Pero may time ako parang nanonood niyan. Kasi di ba parang ginawa rin ng GMA na may weekend din sila Yun doon ko naman dinadali yung may MVP Valentine. Apat din ata sila o 5. Tapos may babae din na parang same hairstyle pa ni Barbie Shoe. Tapos din, parang Jerian Bixu Barbie Shoe na na love story. Tuwachong. Pero par may naalala ko eh. Di ba F45566 gayon? Yung West Side Story ng 5566, pinalalabas din yan sa hapon, par. Yun din, inaabangan ko din yun. Ay, hindi ko alam. Ay, ano ka ba? Kapuso ka ba dati? Hindi naman, sakto. Kung saan lang maganda wala naman, di naman ako nag-i-stay kasi sa isang network kapag... di ka loyal. Hindi ko palabas. Walang idolatry sa'yo. Wala idolatry. Pero loyal man ako, uy. Hindi, yun nga. Pero sa tingin ko, yun din yung parang pang-umaga, pang-hapon. Alam mo yung pinaka solid na fan base ng solid na fan base na para sa mga tito-tita. Ito wala kasing pasok pag weekends. Boy, yung It Started with a Kiss, talagang walang kaagaw yan, boy. Oo. Book 1, book 2. Ayan. Pwede ba? Kasi yung kwento niya, di ba? Ano nga ba yun yung... Cute. Parang I love so beautiful yung dating. Get mo? Dapat ba na ba yun? Yung antalino ng lalaki na medyo suplado. Tapos yung babae, medyo bubita din. I love so beautiful is parang Chinese, no? Hindi, Taiwanese ata yung Taiwanese yung isa, oo.
O kasi naalala ko, I Love So Beautiful eh. Yung la 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 la. Uy, pinapatugtog mo yan ah. Oh. Shin na 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 na. Okay, nag-showcase mo kami ng ng mga talento namin. Pero yun nga, para hindi na tayo lumayo, parang mas masarap sa umaga kasi paghapon, eto pre, kayong mga magkaklase, papasok na kayo dun sa puberty, teenage years. So, nagkakaroon na ng tumutubo na ng buhok sa kilikili, ganyan. Alam mo yung iba, alam mo, hindi pa talaga aware sa sarili nila. Diyan ko talaga naranasan yung mapapagasmas ka, boy. Kasi hindi talaga okay, boy. Sabi na dito, punta ng usapan yung nangangamoy eh. Tama. Which lead us to this particular topic. Naamoy ko yung topic eh. Naalala ko nga, kasi ito may share ako. Naalala ko, grade 5 ako. Uso po yung Rexona dati. Yung mga ganito kaliit na yung mini, yung ganito kaliit na deodorant. Tapos nagdala kasi ako sa school noon. Kasi sinabihan na ako na kahit hindi pa ako tinutubuan ng buhok sa kilikili, sabi sa ko, maglagay ka na. Pero wag marami kasi di ba nagdidilaw sa damit yon? Oo. Maglagay ka na kasi syempre nakaka-turn off kasi yung amoy. Pag sinampal ka na ng katotohanan. Tapos nung nakita ng mga kaklase ko, syempre, ikaw naman, pag sa bag may mga ballpen, hindi na uso yung pencil case nun eh. Syempre, deodorant mo nandun sa bag mo. Nakita nila. Alam mo yung aasarin ka pa, may deodorant, may back. May ganun. Alam mong na-embarrass ka nun, nung mga panahon na yun. Pero na-realize ko, nung habang tumatagal yung hanggang grade 6, mga klase kulang ka doon, Ay, hindi, yung magsabi, baka makancel tayo, pero... Ganun na lang. ang sarap nyong tawanan kasi kayo, amoy shawarma kayo. Si admin biglang tawa rin eh, oh. Eto ka, oh. Hello. Hindi, yun nga. May bota. Oo, kasi nasanay ka, di ba? Elementary, mga grade 1 to grade 4, ganyan. Ang nilalagay mo lang sa kilikilong, pulbos lang. Pulbos. Ganun. Tapos after 12 o'clock, mayroon ka ng maani. Oo, nakapulbo ka. Syempre, hindi ka namang gumagalaw. Pag hinubad mo yung damit mo, kala mo, alam mo yung tuyot lamay dito. Syempre, ikaw maliligo okay, lang. Hindi, harvest time. Hindi pa uso yung scrub sa'yo kasi wala ka pang arte sa katawan, di ba? Hilod, oh. Meron pa nga technique pa nga. Ito, wala lang to sa topic, pero may technique pa nga nun dati maglalagay ka ng Elmer's glue sa kamay or face. Yung pag boring ka na, gagawin mo sa kamay mo. Tapos pag tuyo na, syempre, igaganon mo. Tapos tatanggal parang dead skin. Papakita mo sa klase mo. Ayun, yun lang. Parisang school lang ba tayo? Hindi, ito. Naalala ko nga yan. Ito, siguro kung may sheer memories ako ng grade 5 na masaya ako. Kasi sabi ko nga, na-deprive nga nung laro nung after uwian. Kasi, diretso uwi ka na yan eh. Pero yung yung bibili ka ng, sabi ko nga, pag pang umaga kami, mga nagbibenta na ng laruan or kung ano namang kachipan.
Tapos, ipapasok mo sa school. So, parang, kung boring yung unang mga subjects mo, pwede ka na maglaro dun sa, sa loob. Eh, nauso yung gulaman, or yung munggo. Sinusumpit ka. Papasok, basang-basa pa yung, alam mo yung galing ka sa ligo, minsan may bimpo pa sa batok. Tapos yung gago mong kaklase, bigla kang susumpitin ng gulaman or ng munggo. Gago, may lawin. Minsan, yung gulaman minsan didikit sa buhok. Sa buhok. Gagi talaga. Gagi. That's gross, man. Ikaw, pre. mga alaala mo dyan. Kaya parang nanunumpit ka rin, Kasi ang baboy, pre, galing sa bunganga yan. May laway edge, syempre iba, di pa sanay mag-toothbrush. As in yung bad breath. Sorry sa mga nakikinig kung may nakikinig dito. Pero totoo yan, parang nangyari, by the experience Pero hindi ako yung nanunumpit, syempre. Sa likod din kasi ako nakapwesto. Kasi di ba grade 5 yan, pangapon. Grade 4, ganun. Hindi sa apelido Hindi by surname yung arrangement namin, by height. By height? So, medyo mataas naman akong bata nung yon elementary days ko. So sa likod ko, nakaranas din ako niyan, isa kong klase, sumit na ganyan. Boy, alam mo nga, dinadali ko yung mga klase naming naka-gel. Naka-oasis pa yung buhok, no? Tapos alam mo yun? Oasis, naka-gel. Tapos yung may iba pang mga klase yung kung walang straw, alam mo yung mga pinasang mga project na sa school, kukunin yung ano nga ba yun, yung, di ba may envelope na, tapos yung parang may pang yung nilalagay na pang-ipit. Ano ba tawag doon? Tapos yung pwedeng gawing flute pa nga minsan, tapos yung iba, alam mong galing na sa cabinet, yung amoy aparador. Yung sa sliding folder na Oo. Tapos alam mo, galing sa aparador na nga yun, tapos alikabok pa, tapos gagawing sumpit, nakadir. Alam niyo, sa mga kaklase ko, elementary na nakikinig dito. Kilala niyo naman kung sino kayo. Dumating na rin sa punto ng buhay ko noon na sinumpa ko kayo. Pero mga kaibigan ko naman kayo ngayon. Kangatang kilay at kangatang tunguhan ng ulo pa rin yan. Pero yun nga naalala ko. Ikaw, pre, last messages mo. Bago tayo magtapos. Ayun. Parang bigla akong may naalala yung nabanggit mo kanina, yung parang impression kapag pang umaga ka tsaka pang hapon. Oo. Nabanggit ka pare, ano yun par? Pa-share naman par. Kasi parang ko din yun Nabanggit ko na pag panghapon medyo Nabanggit ko na. Oo. Parang ko lang din. But sabihin mo, sama-sama tayong mag-answer. Dahil nabanggit mo nga yung ako nga nakagano'n pagpangapon, quote-unquote, mabobo, ganon. Tapos pang umaga, medyo bright na mga bata. Mm-hmm. Siguro, ako tingin ko kasi nun, par, di ba, ang cream of the crop kasi ng sectioning is section 1, so pang umaga. Tapos yung 2, parang sila na yung, mga hindi ganon kataas yung average or medyo di umabot sa pagiging section 1 kaya nasa section 2 at naging panghapon. So, parang mas magaling si section 1 sa 2, si 3 sa 4, parang mga ganun. Yung mga even number section. Oo. Parang ganun. Tapos yung pinakamababa yung section 8, even number or section 10, panghapon kaya may impression na ganun. Mas mahina yung mga bata sa hapon. Tingin mo par ganun ba yun? Kasi mayroon naman na parang nasasabi ko na a-upset naman ni section 2 si section 1. Kaya pagdating ng
next school year, hindi ko nakaklase si ganito kasi panghapon na siya, mga ganun. Oo. Actually, nung siguro nung grade 1 ako, ito, yung track ko, parang medyo kalagitnaan na yata ng enrollment period yata ako nakapag-enroll. Kaya, yung nung grade 1 ako, section 5 ako, out of section 9 or 10. Basta 5. Tapos ang nangyari, pagdating ng grade 2, section 1, parang gano'n ng balasa, ganyan. Siyempre, ito medyo matitinding mga revelasyon tayo. yung iba kasi nananatili sa sa section 1. Ito, di ko sinasabi, wala akong binabanggit na pangalan, ha. kung may makikinig man. Yung iba nare-retain sa section 1 kasi yung parents, maraming binigay nung kuhaan ng card. Pag Christmas, ang daming binibigay na mga pagkain, ganyan. Yung iba nagre-regalo pa, gano'n. Pa-cake, pa-ganyan. Palakas ba? Padulas. Yung iba matalino pero minsan nagbibigay pa ng kaya nare-retain sa top 10, minsan umaangat pa. Okay, labas ako sa revelation ng Parlem ko. Ay, hindi. Hindi. May ganyan ka. Imposible. Ay, yung pero ako, siguro ako, i-flex ko lang, par simula, wala naman kasi sectioning yung kinder eh. So, nag-start ako, grade 1 hanggang siguro mag-first year high school ako. And then nursery, kinder, gusto kong batiin yung mga madre nagturo sa amin. Kasi, Catholic Women's League ako nun. Kaya, yun. Hi. Hello po. Maging banal po tayo. O yun, tapos biglang lipat ako dyan sa barangay. Actually, barangay namin, para kaming isang Pokemon village. Yung village. May village. Tapos may sariling gym, may sariling Pokemon center, parang Pokemon Health Center, tapos may sariling eskwelahan. may nag-hunt din, no? Oo. May nagka-catch din, no? May nagbabato. May bug catcher. May bug catcher, tas approach ka na lang. May youngster. Mga ganun eh. Youngster. Hindi, yun nga. Tapos, pero naman, siguro, hindi sa binibida ko sa sarili ko. Siguro, matalino naman ako. Pero, binibida mo, par. Pero, pero meron medyo makalokohan nga ako. Kaya, Pero di naman ako nawala sa section 1. Oh, that's a flex. Parang si Kuya Owen. Ang sabi ni Kuya Owen, you see young husband? That's young husband. That's me. Quote and quote. Quote and quote. Oh, you see young husband. And that's me. Shadow flex. Gun wild. Episode Sugod Ascals para malaman nyo yung context ng tropa ko. Hindi, yun nga, boy. Hindi, yun din naman, parang support din niya sa sinabi mo na pagdating ng naging umaga ka, tapos pagdating ng hapon, wala din yung mga klase mo. Tapos nalaman mo na lang nasa mababang section na sila or Sorry, di na tayo magka-level pa. Parang gano'n eh. Andito ako, dito ka. Oo. Kilalanin mo muna yung level mo. Hindi, yun lang naman. Hindi, bibiro lang ako. Ako kilala ako dito sa lugar namin. Bro, kick ka sa akin. Hindi, yun. Chris, last words bago tayo magtapos.
Ayun mga kaparokya, ang saya ng pag-share namin ng mga karanasan tsaka ayun nga mga memories namin ng elementary. Kayo mga kaparokya, share naman din kayo ng mga goods or mga memories niya na sabihin natin hindi naman ganun ka-goods or basta tumatak sa inyong mga isip or yun, yung mga buhay-buhay natin ng elementary days. Kasi itong si Parlem talaga, manunumpit pala to. Oy, boy, di nga ako nanunumpit, nadidiri nga ako dyan. Pero dumating nga sa point ng buhay ko. Spectator lang. Ay, doon na lang tayo para sa spectators doon sa Girls. Boy, na ano nga ako, nasumpitan nga ako dati ng munggo dito. Tangin, alam mo yung, napamura na ako. Yung amoy kasi nung laway nung tumingin sa puto, ang baho talaga. Tapos, alam mong kakapasok mo pala. Tama sa munggo. Kaya nga sabi ko kanina sa munggo. Kaya nga sabi ko kanina, kilala nila kung sino sila eh. Sinumpa ako na rin sila. Some point in time eh. Nanuot sa munggo yung amoy. Oo, boy. Nandun na yung pagkatao sa munggo, par. Oo. Hinayaan mo akong i-judge ka base sa ginawa mo sa akin. Tama pa rin. Hinayaan ko siya i-judge sa ginawa niya din sa akin. Alright, so dito na po. Pero hindi na kita babalikan. Ano, may laman yun ah. Tama, may laman talaga yung sinusumpit eh. So, I guess, doon na nagtatapos ang aming episode 17 ng The Parokyanos Show. Pag lumabas po ito sa Spotify, mag-rate pa rin po kayo. Tapos mag-i-oro po kayo ng comments. Medyo makati lang po yung ilong ko kasi meron po akong wala po ADHD. Ay, sumumpit po. Pero nangangati talaga ilong ko, di ko lang bakit. Nakakaalala siguro sa akin. Pero ayun po. Paano par share mo yung share mo yung amoy issue. Tsaka sabi ko pag yung mga yung deodorant panonood sa ilong talaga. Ayun po, pag sa YouTube nilabas po, mag-comment pa rin po kayo. Click nyo po yung like, share, comment, subscribe, ring na rin yung bell para maging updated guys sa mga bawat release ng The Parokyanos Show. At mula sa akin at kay Chris na aking partner, magkita-kits po tayo sa susunod na episode. Mabuhay po ang parokya. Mabuhay. Paalam. Hello.